Alright, Filipino reaction. Okay, reaction video tayo mga kaibigan dito sa trending video ni Harry Roque. Matapos makulong, nakalaya, eto na. Nagsisigaw sa EDSA. Viral ngayon sa Facebook, YouTube, Instagram at TikTok. Ayan na. Alam po nila, magsusupin na tayo. Akala nila, mababali nila ang ating paninindigan. Hindi po totoo yan. Lalo pa tayo lumakas para ipaglaban ang sabayan ng Pilipino. Na ng pagkakakulong. Wala na akong takot para ipaglaban ang inang bayan laban sa diktador na gobyerno ng Marcos Jr. Ang sabi nila, binastos ko daw ang Kongreso. Kayong mga nakapanood, nambastos ba ako? Hindi! 34 years of law practice. Wala ko alam isang korte na nagpakulong dahil hindi nakaten ng isang hearing. Bakit sa Kongreso, isa sa 4 na hearing na naimbita ka, hindi nakarating? Bakit may pagkakakulong? Ang sagot, dahil talagang sinusupin nila ang mga kritiko ng administrasyon nito. Sinusupin nila ang kakampi ng sambayanang Pilipino at hindi lamang ang kakampi ng mga Duterte. Tama! Sari-sari ito si Harry Roque na ito eh. Mag-isa lang yata lisensya eh. Hindi na po ito laban ng Duterte at Marcos. Ang laban... Meron pala yung mga sumisigaw. Binayaran siguro niya. Ngayon ay puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng... Mag-isang bumanat. This is a fight between good or evil. Mga dilawan, mga piklawan. Kalimutan niyo po ang kulay ninyo. Kung kayo po talaga ay naniniwala na mayroong Panginoon, kinakailangan po manindigan kayo laban sa bisyo. Manindigan kayo laban sa mga droga na nakaka-apekto sa pag-iisip, na nakaka-apekto sa pamumuhay ng sabayan ng Pilipino. Hindi po tayo magpapatinag. Alam niyo... Ibig sabihin, Harry Roque, nung nakaraang taon, nung nakaraang administrasyon, tagal mong nakaupo dyan, wala ka rin namang ginawa. Naman kayo nakakita. Ayun, tapos na. Okay, si X nga, tapos na ang pagiging presidente niya. Ano pang inangal-ngal mo? Gusto mo maupo agad si Inday Sara? Sari-sari ito si Harry Roque na ito eh. Ang beses na pumapir dyan, hindi po yan investigasyon tungkol sa Pogo. Yan po investigasyon laban kay Harry Roque para mapatahimik si Harry Roque bilang boses ng sambayan ng Pilipino. Tama ba rin? Mga bayaran na. Pero gawin na po nilang lahat. Ngayong nakita ko na mabubuhay pa rin ako miski sila ay kulungin ako. Tatanggapin ko po ang pagkakakulong. Kung ito po ang magiging mitsa para ang taong bayan, bumalik dito sa EDSA at muli maghusga laban sa isang gobyerno na hindi na po sumasang-ayon sa interes ng mga mamamayan. Dito sa EDSA, tayo po ay nagpaalis ng isang Marcos. Dito po muli sa EDSA, magamit tayo po ay kakaunti pa lamang. Huwag nating kakalimutan, ang pinakamalaking apoy nagsisimula sa isang mitsas. Kaya kada Biyernes, dito po tayo nakita. Ibig sabihin, hinikayat mo ang tao na muling mag-people power? Huwag kang ganon. Nag-uumpisa. Ay malaki nag-uumpisa sa maliit. Naniniwala po ako na kahit tayo po ay hindi ganun karami ngayong araw na ito. Naniniwala po ako, ramdam ng buong sambayan ng Pilipinong paghihirap dahil sa walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin, dahil sa kakulangan ng trabaho, dahil po sa kababaan ng sweldo. At naniniwala po ako na sa kabila ng lahat ng kahirapan ito, alam ng taong bayan na walang solusyong maibibigay ang Marcos Jr. dahil wala sa tamang pag-iisip na magbigay ng good governance sa ngayon. Huwag natin isipin na tayo lang binasbasan ng Panginoon para mamuno sa Pilipinas. 110 million po tayo. At yan po ang dahilan kung bakit meron tayong halal na vice-presidente. Vice-presidente na dahil siya ay nagbigay kay Marcos Jr. para maging presidente, siya ngayon ang Marcos Jr. Dahil kung siya ay gahaman sa kapangyarihan, ngayon po dapat ay President Sara Duterte. Malik ka. Ngayon, pag tumakbo si Inday, possible, talo. Pero naputol man tayo. Ganda ng performance, nasira, gawaan nyo. Ngayon, humina na ang survey. Nako. Meron pa akong Inday Sara Duterte, total mananalo sa susunod na pagiging presidente. Eh, talo na. Dahil sa mga are. Asa, dahil ang unang-una, magsisimula po pag-asa sa pag-amin na nabudol tayo. Ngayong nabudol tayo at alam na natin yan, kinakailangan po
kapit-bisig tayo ngayon para itaguyod ang interes ng mamamayang Pilipino. Kayanin Ito tinatawag na kinain ng sistema ng gobyerno ng Pilipinas. natin pag tayo Yan o. Ito tinatawag na kinain ng sistema. Okay? po'y kapit-bisig, nagsama-sama ng puwerso at Pag tumagal ka, sama-sama ka dito. Pag tumagal ka, NPA ka na. nagkaisa. So, mga kababayan, every Friday po hanggang lumaki, hanggang mapuno natin ang EDSA. Dali kayo dyan. Nakita tayo dito sa Every Friday Viernes, pa, dahil ha? hindi naman po pwede na walang gagawin ng mamamayang Pilipino habang palubog ang bansang Pilipinas. Hindi po tayo papayag. Maliw nila Ito ito. po, symbolic ang EDSA. Ito po ay kabahagi na ng kasaysayan. Nung minsan na pinaalis natin ang isang Marcos at tayo nagdiwang, yan po ay mensahe na anytime now, maghuhusga na naman ang mga Pilipino para mapalis muli ang Marcos Jr. kung hindi siya magbabago. Wala ka na magagawa. Nakaupo na si BBM. Ano pa ang gusto mo? Binoto ng tao. Milyon-milyon ang lamang. 36 million yata ang boto nito ni PBBM. 16 million ang lamang doon sa kalaban. Ano ba ang gusto mo? Huwag po kayong matakot. Ako po ngayon nakatikim na ako ng pagkakakulong. Wala pong nakakatakot sa pagkakakulong. Lalo na kung alam ninyo na kinulong ka dahil sa prinsipyo, kinulong ka dahil kayo nakipaglaban para sa mas mabuting kinabukasan sa inyong mga anak. Huwag na po natin isipin ang ating mga sarili. Isipin na lang natin ang mga kabataan. Dahil sila po ngayon ang kaharap sa isang ekonomiya na walang trabaho at walang pag-asa. Maawa po tayo sa mga kabataan. Tayo pong mga matatanda na. Tayo po'y nabuhay na. Tayo po'y nakatikim na ng lahat. Pero mga kabataan, kinakailangan po mabigyan sila ng mas mabuting kinabukasan. Kaya dapat manindigan sambayanang Pilipino. Sari-sari ka Kung ako dito kay Harry Roque, mawin na lang ng bahay at magsaing maglaba. Mamlansya ng damit. Laban, mga kapatid! Ano pa? Ito po yung nangyari sa akin. Kagat ka na ng lamok dyan, Harry Roque. Ako sa Uwi ka na sa inyo. araw ng birthday ng aking may bahay. Tapos na. Kauna-unahang pagkakataon ko na hindi ko kapili ang aking misis sa kanyang birthday. At imbis na kami po ay nagsaya, ang akin po nakahalik sa rehas. Bakit po ako pinahalik sa rehas? Hindi po ako kriminal. Ang buong buhay Paano nga nagsinungaling ka? Paano hindi ka i-contempt? ko, inalay ko. Biglang lumubo daw ang iyong kayamanan. Saan galing? Naku. Tinanong ka lang naman kung saan galing. Pero nagsinungaling ka na ikaw ay may atid pangiring. Wala naman pala. Sa serbisyo para Sabi niya, busy daw siya sa sambayanan, sa mga mahihirap, mga inapi, tinorso, pinatay. Buong buhay ko, ako po'y nagturo na magkaroon tayo mga responsable, mga abogado na magsisilbi sa bayan at hindi tuturing Mali ka, nagturo ka, ginawa mo mga NPA yung iba. sa negosyo ang abogasya. Bininuwas mo. Ang buong buhay ko po, inalay ko para sa Bininuwas ang isipan ng bininuwas ang isipan ng mga ibang tao. Ayun, ang iba, naging PA na. Nag-will ka, kinalaban ng gobyerno, parang ito. malayang pananalita dahil naniniwala po ako na sa isang demokrasya, importante ang malayang pananalita dahil pag pinagsama-sama ang panindigan, yan po ang talagang magsisilbing fiscalizer laban sa mapang-api at mapang-abusong gobyerno gaya ng gobyerno ni Marcos Jr. Tama! Mali ka. Bakit ako tinarato na kriminal? Bakit? Kriminal ba na magsilbi sa bayan? Kriminal ba na magturo sa kabataan? Ba na magsabi Tawa ako doon sa mga sumisigaw. Mga bayaran yan halata. katotohanan at itaguyod ang katotohanan. Hindi ka mag-isa dyan. Mga kababayan, pero masasabi ko sa inyo, malungkot man na nawalay ako sa piling ng aking may bahay sa kanyang kaarawan. Malungkot man na ako paulit-ulit po'y ka. nawala ng kalayaan ng 24 oras. Lalo kong nagliyak Payak na. ang apoy sa aking dibdiban na kinakailangan ipaglaban ang Pilipino. At kahit anong kulay natin, pula, dilaw,
Philippine. Nangihina Huwag na. nating kalimutan na ang dami ng nag-alay ng Yung kamuna buhay ng tubig. para sa sambayanang Pilipino. Ano ba naman yun na magkaroon pa ng isang buhay ni alay para sa kinabukasan ng ating mga kabataan? So ang aking panawagan sa mga mapag-apil sa gobyerno ni Marcos Jr., miski patayin niyo po ang Harry Roque, hanggang sa huling hininga, ipaglalaban niya ang karapatan ng mamamayang Pilipino, ipaglalaban niya ang kinabukasan ng kabataang Pilipino dahil dalawa pong anak ko na magsisimula pa lang ng kanilang buhay at kinakailangan magkaroon sila ng mabuting kinabukasan. Biruin niyo mga kaibigan, ang haba nito ha. May isang oras yata nagngangal-ngal dito sa EDSA. Matapos makulong. Bayang mangyak-ngyak. Ayan, nagwala. Bla 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 bla, mababa. Ay, nako, Harry Roque. Mag-isa ka lang dyan. Yung mga kumukuha sa iyo at nagsasabi, siguro mga 3 tao, binayaran mo lang yan. Loyal sa iyo yan. Kasi nga may bayad. Pero kita nyo mga kaibigan ha, mag-isa lang, nag-rally mag-isa. Okay? Kaya nang bahala. Anong masasabi nyo dito kay Harry Roque? Puputulin ko na, sobrang haba. May clip lang. Kita nyo yung pula na yan. Okay? Hanggang doon yan. Magdamag yan. Okay? Hanggang dito na lang mga kaibigan. At subscribe my channel. Don't forget, comment. Bye-bye. Thank you.